Dugo. Ang baby ko. Tulong! Sigaw ni Jackie habang hawak ang isang kamay nito sa kanyang tiyan. Naiyak na lamang si Jackie dahil tila ba wala nang sasagip pa sa kanya. Nakailang tawag na din siya sa kanyang asawa, ngunit wala itong sagot sa kanyang tawag. Wala nang iba pang naisip si Jackie na hihinga ng tulong, kundi si Kiefer, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawang si William. Jackie, napatawag ka ata. May kailangan ka ba? Bungad na tanong ng binatang si Kiefer. Kiefer, dinudugo ako. Please, I need your help. Umiiyak na tura ni Jackie. Fuck, calm down. I'll be there. Kaagad na sagot ng binata at napamura pa ito dahil sa sinambit ni Jackie. Naupo na lamang si Jackie sa sofa at kinakausap ang kanyang anak hanggang sa napapikit na lamang ang kanyang mga mata. Baby, nasa na bang daddy mo? Tanong ni Jackie at unti-unti nanlabo ang kanyang mga mata. Jackie, OMG, wake up. Iyon ang huling salita na narinig ng dalaga mula kay Kiefer bago ito tuluyang nawala ng ulirat. Nasa na nga pa ang kanyang mahal na asawa? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. I pronounce you, husband and wife. Nakangiting wika ng pari sa bagong kasal na sila William at Jackie. Ikinasal si Jackie sa isang bilyonaryo na si William. Mahal na mahal nila ang isa't isa. At ang pangarap ng isang babae na masaya at buong pamilya ay tila ba ibinigay sa kanya ng Diyos. Mapagmahal na asawa si William, samantalang si Jackie naman ay maalaga at maunawain. Pre, ang swerte mo naman kay Jackie. Maganda na, maalaga pa. Nakangiting wika ni Kiefer sa kaibigan na si William. Mula kolehiyo ay matalik na magkaibigan na si William at Kiefer. Samantalang si Jackie naman ay nakilala ng magkaibigan sa isang kumpanya kung saan kasosyo ni William ang amo ni Jackie. At doon ay nagkagustuhan at umibig sa isa't isang dalawa. Hay naku Kiefer, maghanap ka na kasi ng babaeng pakakasalan mo para hindi ka na naiinggit sa relasyon ng iba. Minsan nagiging bitter ka na eh. Pabirang wika ng bride na si Jackie. Alam mo naman iyang si Kiefer chick boy. Malalayan. Abay mas gugustuhin pa niya na makipag-fling kaysa serious relationship. Wika naman ni William sa kaibigan at napailing na lamang ang binata. Makisig, gwapo, bilyonaryo at higit sa lahat ay maalaga din si Kiefer kung tutuusin ay mas mayaman pang binatang ito kaysa kay William at higit sa lahat mas matipuno ito kaysa sa kanyang kaibigan. Nahanap ko naman ang babaeng gusto kong makasama. Kaso sa ngayon, di pa ako handang sabihin sa kanyang nararamdaman ko. Pasaring ng binata at pilyo pang tumawa. Aba, sino kayang babaeng iyan? Mapalad siya. Wika ni William at tumawa pa. Mapalad? O baka malas? Pagbibirong wika ni Jackie at nagtawanan ng mga ito. Matapos ang kasal ng dalaway, nagkaroon ng honeymoon si Jackie at ang kanyang asawang si William sa resort nito. Ngunit dahil nag-inuman ng mga ito at naglasing ay tila ba hindi naging memorable ang unang pagtatalik ng bagong kasal. Pagising ni Jackie ay yakap-yakap niya ang kanyang asawang himbing na natutulog at kapwa walang saplot ang dalawa. Good morning, wife. Nakangiting bati ni William sa kanyang asawa. Good morning, husband ko. Excited na ako na magplano para sa pamilyang ating bubuuin. Wika ni Jackie at hinalikan ni William ang kanyang asawa. Nung umaga ngayon ay nagtalik ang dalawa at masaya ang mga ito. Matapos na ay lumabas ang bagong kasal at nakita nila si Kiefer sa dalampasigan na may kasamang babae. Look at him, napakababaero talaga. Naiiling na wika ni William kay Jackie. At yan ang wag mong tutularan. Wika ni Jackie at nagyakapan ng mag-asawa. Naging masayang pagsasama ni Jackie at William. At for almost 3 years na pagiging mag-asawa, sa wakas ay nabuntis din si Jackie na siyang ikinatuwa ng asawa nitong si William. Sa wakas, tatay na ako. Kiefer, tatay na ako. Masayang wika ni William at ipinagmalaki sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak na magiging ama na siya. Labis na sayang naramdaman ng mag-asawa
dahil sa pagkakaroon nila ng supling. Kahit na nasa tiyan pa lamang ito ni Jackie. At mas lalong inalagaan ni William ang kanyang asawa. Palaging pinapasaya at pinapangiti ni William si Jackie dahil para sa kanya, kapag masayang inay, masaya din ang sanggol sa sinapupunan. Sa pagdadalang tao ni Jackie bukod sa kanyang asawa na si William ay inaalagaan din siya ni Kiefer. Aba, ako ang ninong yan ha. Baka naman kalimutan niyo akong mag-asawa. Wika ni Kiefer habang nagbabalat ng mansanas para kay Jackie. Pwede ba yun? Best friend kaya kita, kaya malabo yan. Basta alagaan mo itong asawa ko kapag wala na ako ha. Alam mo naman na, ikaw lang maaasahan at mapagkakatiwalaan ko kahit na babaero ka. Wika ni William kay Kiefer. Aba, kahit ganito ako, mabuti naman ako. Saka parang anak ko na din niyang magiging anak mo. Dahil ang ninong ay katuwang ng mga magulang sa pagpapalaki sa bata. Wika ni Kiefer at binigay kay Jackie ang binalatan nitong mansanas. Aba, mag-asawa ka na kasi. Saka patanda ka na, Kiefer. Hindi pa bata. Kailan ka pa mag-asawa kapag 40 ka na? Tura ni Jackie at sumandal sa balikat ng kanyang asawa. Hay naku, umasa ka pa talaga na mag-asawa yang si Kiefer. Kung di nga lang babaero baka isipin ko na bakla yan Pabirong wika ni William at hinampas naman ito ni Kiefer. Hoy, sa gwapo kong ito bakla. Loko ka. Ikaw nga itong lalampa-lampa nung nasa koleyo tayo. Tapos akong sasabihan mo ng ganyan. Natatawang wika ni Kiefer at hinampas pa ng una ng kaibigan. Bakit di ka pa nag-aasawa kung di ka bakla? Umamin ka na lang kasi, tanggap naman namin Tsaka, ayaw mo nun? May unikaiyan na si Tito Bert. Natatawang wika ni William at inasar-asar pa si Kiefer. Ulol, ako bakla? Never, sayang ang gwapo kong lahi. Saka di naman minamadali yan, kusay ang darating, kung kayo talaga. Porket may anak ka na, ganyan ka na Paliwanag ni Kiefer at napailing na lamang. Tawang-tawa naman si Jackie habang pinapanood ang dalawang magkaibigan na nagkukulitan. Alam nyo, para kayong mga bata, pero nakakatuwa kayo kasi ang tibay ng pagkakaibigan nyo. Sana may kaibigan din ako na kagaya nyo. Wala kasi akong tunay na naging kaibigan. Wika ni Jackie at natigilan naman ang dalawa sa pagkukulitan. Ayos lang yan, Jackie. At least may asawa ka na katulad ni William. May asawa ka na, may best friend ka pa. Saka ako din, kaibigan na din ang turing ko sa'yo. Kasi lahat naman ng nagiging kaibigan ni William ay kaibigan ko din. Huwag kang malungkot. Masaya lang dapat, di ba Kolokoy? Tura ni Kiefer at natawa naman si Jackie nang tawagan ng binata ang kanyang asawa na Kolokoy. Wife, huwag ka nang malungkot. Happy lang dapat, di ba pre? Happy dance ka nga dyan? Piling wika ni William at mas lalong natawa si Jackie. Loko, ano tingin mo sa akin? Uto-uto? Ginawa mo pa akong clown Wika ni Kiefer at masaya naman si Jackie dahil sa kanyang asawa at kaibigan nitong si Kiefer na talaga namang maaasahan. Naging masayang pagsasama ng dalawa lalo na nang mabuntis si Jackie. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay naging abala sa kanyang kumpanya si William at palagi na lang itong ginagabi ng uwi na siyang inuunawa naman ni Jackie. Kiefer, wala pa bang text si William sa'yo? Mga anong oras kaya siya uuwi? Tanong ni Jackie kay Kiefer. Sa tuwing merong bigla ang lakad si William ay palagi niyang pinakikiusapan si Kiefer na samahan ng kanyang asawa. Hindi ko alam pero huling reply ni William ay nasa biyahe na siya. Baka traffic lang. Wika ni Kiefer kay Jackie at sinubukan nitong pasiyahin ng dalaga. Ganun ba? Kumain ka na kaya, Kiefer? Sasabay na lang ako kay William. Wika ni Jackie ngunit maring umiling si Kiefer. Ikaw ang kumain na dapat dahil masama sa isang buntis ang malipasan ng gutom. Baka mamaya, ako pang pagalitan niya ni William sa ginagawa mo. Alam mo naman na alagang-alaga ka ng asawa mo. Wika ni Kiefer kay Jackie. Hindi yan. Wika ni Jackie ngunit. Nagpumili si Kiefer kung gaya't wala nang nagawa pang dalaga at kumain na lamang. Kumain ka na muna dyan, tatawagan ko lang si William. Wika ni Kiefer at lumabas ng bahay nila Jackie. Kaagad itong tinawagan ng kaibigan. Bakit Kiefer? Bungad na tanong ni William sa kaibigan.
Akala ko ba nasa biyahe ka na? Kanina pa naghihintay si Jackie sa'yo. Wika ni Kiefer sa kaibigan. Samahan mo muna si Jackie. Pauwi na din naman ako, may dinaanan lang ako. Wika ni William at nadinig ni Kiefer ang isang pamilyar na tinig. Dinaanan? Teka bro, don't tell me kasama mo si Jennifer. Bro naman, akala ko ba si Jackie na bakit kasama mo yung first love mo? Wika ni Kiefer na napailing na lamang. Sige na, pauwi na ako. May ginawa lang kami ni Jen. Huwag mo nilang banggitin kay Jackie. Thanks bro. Biro ni William at kaagad na pinatay ang tawag. Napailing na lamang si Kiefer at napatingin sa inosenteng si Jackie na kumakain sa sala. Pagpasok ni Kiefer ay kaagad na nagtanong si Jackie. Nasa biyahe na daw ba siya? Nasaan na daw siya? Sunod-sunod na tanong ni Jackie sa binata. Oo, nasa biyahe na si William. Nasiraan daw siya kaya natagalan siya. Sige na, kumain ka na dyan. Pagsisinungaling ni Kiefer sa dalaga. Kaya naman pala. Kumain ka na rin kaya Kiefer. Sabayan mo na ako. Mukhang matatagalan pa si William. Ayaw ko naman na kumain na mag-isa. Wika ni Jackie at sinabayan na nga ni Kiefer si Jackie na kumain. Matapos na kumain ay kaagad na nakatulog si Jackie. At napaka-inosente nito habang tulog sa sofa. Doon ay dumating si William. Bro, nasan si Jackie? Tanong nito kay Kiefer. Kaagad na hinila ni Kiefer ang kaibigan palabas ng bahay. Saka doon ay kinausap. Bro, buntis ang asawa mo. Dapat siyang inuuna mo, higit sa lahat. Saka bakit mo kasama yung first love mo? At take note, ang tagal niyo pa. Sa tingin mo kapag nalaman niya ni Jackie, matutuwa ba siya? Alalahanin mo naman ang mararamdaman ng asawa mo. Wika ni Kiefer sa kaibigan. Wala naman kaming ginagawang masama ni Jen. I fixed the past lang kaya kami nagkita. Kaya don't worry, wala akong gagawin na ikakasira ng pamilya ko. Wika ni William at kumalma naman si Kiefer. Inaalala ko lang kayo William, maawa ka naman sa asawa mo. Sige na, muna na ako. Ikaw nang bahala sa asawa mo. Sinabi ko pala na nasiraan ka kaya ka natagalan. Paliwanag ni Kiefer at tumango naman si William. Salamat talaga bro. Wika ni William at nagpasalamat sa kaibigan. Wala yun. Sige na, pumasok ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Jackie. Wika ni Kiefer at pumasok naman na si William. Umalis na din si Kiefer at doon ay hinalikan ni William ang asawa sa pisngi at niyakap. Oh, andyan ka na pala. Nakatulog pala ako. Asa na si Kiefer? Umuwi na ba? Wika ni Jackie at hinalikan ang kanyang asawa. Umuwi na. Pasensya na nasiraan ako kaya ginabi ako ng uwi. Palusot ni William at tumango naman si Jackie. Nabanggit nga sa akin ni Kiefer. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo. Kakaunti lang ang kinain ko. Gusto ko kasi na sabayan kang kumain. Wika ni Jackie at pinaghandaan ng kanyang asawa. Naging maunawain si Jackie sa kanyang asawa. Kahit minsan ay tila ba napapaisip ito kung bakit palagi na lamang ginagabi ang kanyang asawa. Ngunit dahil kay Kiefer ay hindi ito nagduda sa kanyang asawa dahil palaging pinapaliwanagan ng binata si Jackie. Ngunit ang hindi alam ng dalaga na si Kiefer ay pinagtatakpan lamang si William dahil ayaw nito na masira ang pagsasama nilang mag-asawa. Ang akala ni Jackie na perfect family life unti-unti na palang nasisira nang hindi niya alam dahil ang asawa niyang si William na kanyang mahal na mahal at akala niyang mahal din siya ay may kalaguyo na pala at sa gabi-gabi ay kasama nitong unang pag-ibig at pinagsasaluan ng isang kasalanan na kailan ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Oh shit, wala ka pa din pinagbago dyan. Ang sarap-sarap mo pa rin. Wika ni William habang patuloy sa pag-indayog sa ibabaw ng babaeng si Jennifer na kanyang first love. Oh shit, mas gumaling ka naman Will. Wala kang kupas. You make me moan and wet in just a second. Shit. Fuck me harder. Wika ng babae at tila ba isang musika yung sa tenga ni William. Patuloy na nagtalik ang dalawa hanggang sa pareho nilang nakamit ang kaibuturan ng kanilang kaligayahan. Kailangan ko nang umuwi. Baka naghihintay na sa akin si Jackie. Wika ni William at kaagad na tumayo ngunit hinila ito ng babae. Mamaya na, maaga pa naman. Saka nandun naman si Kiefer para pagtakpan ka.
Let's make out pa. Nabitin ako. Wika ni Jennifer at sinil nito ng halik ang binata. Ito na mismong pumaibabaw sa lalaki at gumalaw. Wala nang nagawa pa si William at pinagpatuloy ang pakikipagtalik sa babae. Sa kabilang banda si Jackie naman ay naghihintay kay William kasama si Kiefer na palaging nariyan para sa kanya. Kiefer, tapatin mo nga ako. Nasaan na ba talaga si William? Kanina pa siya nasa biyahe pero di pa rin nakakauwi. Huwag mong sabihin na nasiraan siya dahil nung nakaraan nung chinek ko ang sasakyan niya, wala itong sira. Wika ni Jackie at naluluha ito sa puntong iyon. 5 buwan ang siya ni Jackie at 5 buwan na din itong niloloko ng kanyang asawa. May tiwala ka sa asawa mo, di ba? So huwag ka mag-isip ng masama. Di ko alam kung ano ang ginagawa ni William. Pero alam ko na hindi ka lulukohin ng asawa mo. Mahal na mahal ka nun. Paliwanag ni Kiefer at pinapakalmang dalaga. Ngunit sa totoo lamang ay nais niya nang sapakin si William dahil alam niya na may ginagawa itong di maganda. Kiefer, puntahan mo naman si William. Baka kasi napano na siya. Please. Pakiusap ni Jackie at napabuntong hininga na lamang si Kiefer. Sige, pupuntahan ko siya. Dito ka lang. Don't stress yourself. Masama yan sa bata. Wika ni Kiefer at tumango naman si Jackie. Salamat. Wika ni Jackie at kaagad na umalis doon si Kiefer. Alam niya kung nasa ng kanyang kaibigan. Pagdating sa lugar ay kaagad na pinapasok ng katulong si Kiefer dahil kakilala ito sa tahanan na iyon. Kaagad na dumiretso si Kiefer sa silid ni Jennifer at doon ay nakita mismo ng binatang pagtatalik ng kanyang kaibigan at ng kanyang malayong pinsan na si Jennifer. Lintik! Mga walang hiya! Sigaw ni Kiefer at hindi nito napigilan ng kanyang sarili at sinuntok si William. Kiefer, ano ba? Sigaw ni Jennifer at pinigilan ng kanyang pinsan. Isa ka pa. Kahiyan ka sa pamilyang ito. Sigaw ni Kiefer at sinampal ang babae. Ano ba, wag mong saktan si Jennifer. Babae yan, bro. At pinsan mo, maawa ka naman. Wika ni William kay Kiefer at mabilis na nagbalot ng kumot. Maawa? Ikaw ba naawa ka sa asawa mo? Leche. Buntis ang asawa mo at nag-aalala sa'yo samantalang ikaw. Naisip mo ba siya? Ang sarap-sarap ng pakikipagsiping mo sa pinsan ko. Samantalang ang asawa mo, hindi mapakali sa sobrang pag-aalala sa'yo. I warn both of you. Ayoko nang maulit pa ito. At ikaw, Jennifer, magkaroon ka ng awa sa sarili mo. Tandaan mo, kahit ikaw ang first love ni William, kasal na siya at kabit ka lang. Galit na wika ni Kiefer sa dalawa at padabog na sinara ang pinto. Awang-awa ito para kay Jackie dahil napaka-inosente ng dalaga at wala itong kalam-alam na niloloko na pala ito ng kanyang mahal na asawa at hindi yun matanggap ni Kiefer dahil sa pagtatakip niya sa kanyang kaibigan at pinsan. May isang inosenteng sanggol at babae na naagrabyado. Hindi na alam ni Kiefer ang kanyang gagawin, lalo na't meron siyang pagtingin kay Jackie. Ngunit dahil ayaw niya na makasira ng pamilya ay isinantabi niyang damdamin niya para sa dalaga. Simula ng gabing iyon ay dumistansya na si Kiefer mula kay Jackie dahil hindi kaya ng kanyang konsensya na dawit siya sa sigalot ng mag-asawa at panloloko ni William kay Jackie. Kahit na anong pakiusap ni William kay Kiefer ay hindi na ito nagtungo pa sa tahanan nila ni Jackie at binantayan ng kanyang pinsan na si Jennifer dahil yun lamang sa tingin niya ang kaya niyang gawin para matigil ang kasalanan ng dalawa kay Jackie. At hindi na din maatim ni Kiefer na makita ang kaibigan, lalo na si Jackie, dahil nagigilty at nakukonsensyang binata dahil sa pinagtatakpan niya ang kanyang kaibigan para lamang hindi masira ang pamilya nito. William, bakit parang di na ata nagpupunta dito si Kiefer? Nag-away ba kayo? Tanong ni Jackie sa kanyang asawa. Abala lang si Kiefer. Alam mo naman na business-minded yon. Saka dapat lang na ako ang mag-alaga sa'yo. Nahiya na din ako sa kanya eh. Palusot ni William at hindi nito sinabi ang totoo sa kanyang asawa. Sa totoo lamang ay alam naman ni William ang dahilan ng paglayo ni Kiefer. Iyon ay dahil nakonsensya ito sa pagtatakip sa kanyang kasalanan. Ngunit dahil ayaw ni William na masira sa mata ng asawa ay nagsinungaling ito. Gayunpaman, kahit na sinabihan ni Kiefer si William at Jennifer ay palihim pa din na nagkikita ang dalawa na para bang hindi na mapigil ang mga ito ang kanilang ginagawa. Hanggang isang araw, gabing-gabi na wala pa din si William sa kanilang tahanan at wala itong pasabi kay Jackie.
Sobrang nag-alala na talaga ang dalagang si Jackie. Kasi di naman yun gawain ng kanyang asawa. Buhat na hindi na pupunta si Kiefer sa kanilang tahanan. Dahil sa sobrang pag-aalala niya doon na nakitang siya ni Jackie. Tawag siya ng tawag sa asawa niyang si William. Pero walang sagot at nakapatay ang telepono nito. Dugo. Ang baby ko. Tulong! Sigaw ni Jackie habang nakahawak sa isang kamay nito sa kanyang tiyan. Naiyak na lamang si Jackie dahil tila ba walang sasagip pa sa kanya. Nakailang tawag na din siya sa kanyang asawa, ngunit wala itong sagot sa kanyang tawag. Wala nang iba pang naisip si Jackie na hinga ng tulong, kundi si Kiefer, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa na si William. Jackie, napatawag ka ata. May kailangan ka ba? Bungad na tanong ng binatang si Kiefer. Kiefer, dinudugo ako. Please, I need your help. Umiiyak na tura ni Jackie. Fuck. Calm down. I'll be there. Kaagad na sagot ng binata at napamura ito dahil sa sinambit ni Jackie. Napopo na lamang si Jackie sa sofa at kinakausap ang kanyang anak hanggang sa papikit na ang kanyang mga mata. Baby, nasan bang daddy mo? Tanong ni Jackie at unti-unti nanlabo ang kanyang mga mata. Jackie, OMG, wake up. Iyon ang uling salita na narinig ng dalaga mula kay Kiefer bago ito tuluyang nawala ng ulirat. Nasaan na nga ba ang kanyang mahal na asawa? Kaagad na dinala ni Kiefer si Jackie sa ospital at mabuti na lang ay nadala si Jackie sa ospital. Kung hindi, malalaglag ang baby. Mister, mabuti na lang at nadala mo agad ang misis mo dito sa ospital. Kundi mawawala ang iyong baby. Masela ng pagbubuntis ng iyong asawa. Bawal itong ma-stress o mag-alala dahil anytime maaring malaglag ang bata. Sa susunod ay pakidoble ingat na lamang dahil delikado ang makunan. Paliwanag ng doktor at napasinghap at napabuntong hininga na lamang si Kiefer. Ano bang ginagawa mo sa pamilya mo, William? Naiiling na wika ni Kiefer at napasuntok na lamang sa pader sa sobrang galit sa kaibigan. Hindi lubos maisip ni Kiefer kung bakit kailangan gawin ni William ang bagay na iyon kay Jackie. Samantalang wala namang ibang ginawa ang dalaga kundi unawain at mahalin ito. Hindi matanggap ni Kiefer na ang babaeng kaniyang pinapangarap at pinaubayay, sinasaktan lamang ng matalik niyang kaibigan at walang nagawa si Kiefer kundi manahimik at hayaan si Jackie na makatuklas ng lahat. Sa kabilang banda naman, ang asawa ni Jackie na si William ay patuloy pa din sa panluloko sa dalaga at walang kalam-alam si Jackie na nag-cheat sa kanyang asawa. That night habang nanganganib si Jackie at ang kanilang magiging anak ay kasama pala ni William yung first love niya na si Jennifer at nagtatalik ang dalawa. Nagpapakasasa sa isa't isa at patuloy na pinagsasaluhan ng isang kasalanan. Umaga na nakauwi ang asawa ni Jackie na si William at nagulat ito na wala ang asawa niyang si Jackie sa bahay nila samantalang nasanay si William na always siya sinasalubong ni Jackie. Yaya, si Jackie nasaan? Alam mo ba kung saan siya pumunta? Tanong ni William sa katulong nila. Sir, di ko po alam eh. Pagdating ko kaninang umaga, wala na po si Ma'am Jackie. Paliwanag ng katulong. That night ay wala din kalam-alam ang katulong dahil di naman ito stay in. Kaagad na naging aligaga si William. Kaagad nitong chinyards ang cellphone niya. At laking gulat nito sa dami ng missed calls ni Jackie sa kanya. At doon na ito binalot ng kaba. Nasaan ka na ba, Jackie? Nag-aalalang tanong ni William at tinawagan ang cellphone ng kanyang asawa. Ngunit nakita niya ito sa ilalim ng sofa, maging ang patak ng dugo. Kagad na inutusan ni William ang mga tauhan niya. Hanapin niyo si Jackie, ang asawa ko. Utos ni William sa mga ito, ngunit biglang dumating ang best friend niyang si Kiefer. Asawa ko? Nakakatawa ka naman, William. Wika ni Kiefer sa kaibigan at masama itong tumingin sa kaibigan. Bakit, Kiefer? Asawa ko naman si Jackie at magkakaanak na kami. Sigaw ni William at napakayom naman ang kanyang kamao si Kiefer. Magkakaanak? Asawa mo? Pero masarap bang makipaglampungan sa ibang babae? Habang ang asawa mo muntik ng makunan? Sagutin mo ako. Muntik nang mawala ang mag-ina mo. Samantalang ikaw, nagpapakasasa sa pinsan ko. Nasaan doon ang asawa at anak na sinasabi mo? Samantalang mas inuuna mo ang init ng katawan mo kaysa sa mag-ina mo. Galit na wika ni Kiefer sa kanyang kaibigan
at di na nito mapigilan ang kanyang emosyon. Gulat naman si William na asawa ni Jackie. Nasaan sila? Wala ka kasing alam. Wala ka sa sitwasyon ko kaya ganyan ka. Sagot ni William. Talaga ba? Kasi ako, William, kung gugustuhin ko, kaya kong agawin ang asawa mo sa'yo. Pero kaibigan kita. Ayoko masirang pamilyang meron kayo. Pinagtakpan kita. Nanahimik ako. Kahit na inuusig na ako ng konsensya ko. Wika ni Kiefer. So utang na loob ko na pala iyon. Naiiling na wika ni William. Hindi ko sinabing magkaroon ka ng utang na loob sa akin. Ang gusto ko, pahalagahan mo ang pamilyang meron ka. This is enough, William. Huling beses na ito. Kapag inulit mo pa ang bagay nito, sisiguraduhin ko na wala ka ng uuwian. Hindi ako magbabanta, William. Dahil kilala mo ako. Alam mo na lahat na binibitawan kong salita. Kaya kong gawin. Kaya sana umayos ka na. Wika ni Kiefer at sinambit nito kung nasan si Jackie. Kagad na nagtungo si William sa ospital at nakita niyang asawa na si Jackie na nakahiga sa kama at malungkot ito. Wife, wika ni William kay Jackie at niyakap ang kanyang asawa. Bakit ngayon ka lang? Nasaan ka kagabi? Kagabi kong kailangan na kailangan kita. Wika ni Jackie at naluluhang tumingin kay William. I am sorry. Madami kasi akong inayos sa office. Nalowbat ang cellphone ko kaya kanina ko lang nakita. Nagalala ko nung pauwi na ako. Wala ka sa bahay, mabuti na lang dumating si Kiefer. At sinabi na nandito ka sa ospital. Palusot na paliwanag ni William. Mabuti nga at nakarating kagabi si Kiefer. Utang natin sa kanyang buhay ni baby. Wika ni Jackie at pinahid naman ni William ang luha ni Jackie sa mga mata. Todo sorry si William at nagpaliwanag kay Jackie at nagbalusot sa kanyang asawa at dahil may tiwala si Jackie sa asawa niya, inunawa niya ito. She forgot him at nangako naman si William na kailan ay hindi na yun mauulit pa. Sa kabilang banda naman ay kinausap ni Kiefer ang kanyang pinsan na si Jennifer. Jennifer. Seryosong tawag ni Kiefer sa kanyang pinsan. Nasa bahay nila ito kung kaya't doon na naglakas loob na kausapin ni Kiefer ang kanyang pinsan. What was it? Cold na tanong ng babae. Please, layan mo na si William. Diretsang wika ni Kiefer sa babae. Paano kung ayoko? Tanong nito kay Kiefer at doon ay hindi nakapagpigil ang binata. Sinakal nito si Jennifer at doon ay inawat ito ng kanilang kamag-anak. Ano bang problema mo, Kiefer? Bakit mo sinasaktan ng pinsan mo? Tanong ng ama ni Kiefer. Hindi ko maatim na meron akong pinsan na isang kabit. Hindi niyo ba alam na best friend kong si William at ang babaeng iyan ay may affair? Kagabi muntik na makunan si Jackie, ang asawa ni William. Samantalang ang magaling na babaeng iyan, kasama ni William at nagtatalik. Ilang beses na kitang kinausap. Pero hindi ka nakikinig. Dapat lang nasaktan ka para magising ka sa kaibangan mo. Galit na wika ni Kiefer at hindi makapaniwala ang mga ito sa isiniwalat ni Kiefer. Totoo ba yun, Jennifer? Dahil may asawa at magkakaanak na si William. Wala sa pamilya natin ang stress. Sigaw ng ama ng dalaga at nakatikim ito ng sampal mula sa sariling ama. Ako ang nauna at ako ang mahal. Pangangatwiran nito. Mahal? O baka parausan? In the end of the day, kabit ka lang, Jennifer. Kapag nalaman ito ni Jackie, sa tingin mo, anong mangyayari sa'yo? Pasalamat ka dahil pinsan kita. Kung hindi baka noon pa, nasa kulungan ka na. Tura ni Kiefer sa kanyang pinsan. Bakit, Kiefer? Bakit yung babaeng iyon kinakampihan mo? Umiiyak na tanong ni Jennifer. Kinakampihan? Sa tingin mo kinakampihan ko si Jackie? Mali ka, kaya tinatama kita. Sa tingin mo kung kinakampihan ko si Jackie, nandito ka pa? Concern ako sa'yo. Maawa ka naman sa sarili mo, Jennifer. Kahit ikaw ang nauna, isa ka lang kabit. Wika ni Kiefer bago tuluyang umalis sa kanilang tahanan. Hindi niya matanggap na wala siyang magawa para kay Jackie. Dahil naiipit siya sa sitwasyon. Hindi niya masabing katotohanan sa dalaga. Dahil masasaktan nito at mapapahamak din ang kanyang pinsan. Samantalang si William naman ay unti-unting bumabawi sa asawa niyang si Jackie. Wife, anong gusto mo dito? Ito ba o ito? Tanong ni William sa asawa.
Namili ang mag-asawa ng mga gamit sa kanilang magiging anak dahil malapit ng kabuuan ni Jackie at masisilayan na nila ang kanilang anak. Kahit ano dyan, yung unisex, kasi di ba wala pa nga din gender si baby, ayaw magpakita. Wika ni Jackie sa kanyang asawang si William. Oo nga pala, ito naman kasing si baby, pa-suspense. Ayaw pa ipakita yung gender niya, mas lalo tuloy akong nai-excite. Nakangiting wika ni William at hinaplos ang siya ni Jackie. Ganun talaga, nakataob si baby. Kinakantsawan nga ako ng mga doktor. Baka daw nakataob natin ginawa si baby kaya nakataob din. Natatawang wika ni Jackie. Naku naman, hindi naman ganun ang posisyon natin. Natatawang tura ni William. Paano mo nalaman? Lasing kaya tayo nun? Tura ni Jackie sa kanyang asawang si William. Napahinto naman si William at naalala ang huling gabing nagsiping sila ng asawa niyang si Jackie. Nagkayayaan si Kiefer at si William nung araw na iyon. Dahil kaarawan iyon ni William, hindi lubos maalala ni William kung may nangyari ba sa kanila nun ni Jackie. Dahil kasama nila si Kiefer ngunit alam ni William ay meron talaga dahil kapwa sila nakahubad paggising nila. At si Kiefer naman ay mahimbing na natutulog sa sala nila noon. Ngunit tila ba may kung anong bagay ang nagpagulo sa isipan ni William. Ngunit isinantabi niya na lamang iyon at inisip na baka napraning lamang. Dahil ang totoo ay siyang tunay na pagkakasala sa dalaga, kanyang mahal na asawa. Di naman mahalaga kung anong gender ni baby. Ang mahalaga, maging maayos ang panganganak mo at mailabas mo si baby ng malusog. Tura ni William kay Jackie. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako Paano kung di ko kayanin? Ang hirap kaya manganak. Alam mo ba nasa hukay ang kabilang paa ng isang babaeng manganganak? Kaya natatakot ako. What if paglabas ni baby, bigla akong lagutan ng hininga? Biglang wika ni Jackie at hinawakan naman ni William ang mga kamay ni Jackie. Kaya mo yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Madami pa tayong pangarap. Para kay baby, di ba? Kakayanin mo. Wika ni William at niyakap si Jackie. Sa totoo lamang ay mahal naman talaga ni William si Jackie. Ngunit mas nangibabaw ang pagmamahal niya para kay Jennifer, na kanyang first love. Gayunpaman, alam ni William na mali ang kanyang ginagawa. Kung kaya't, kahit na tila ba napakahirap ay, mas pinili ni William ang asawang si Jackie. Dahil magkakaroon na sila ng anak. At higit sa lahat, si Jackie ang kanyang iniharap sa altar. Ang kanyang naging sandigan noong panahon na tila ba wasak na wasak ang puso ni William. Dahil sa pag-alis noon ni Jennifer, at mas pinili nito ang kanyang career. Nagpatuloy si William sa pagbawi sa kanyang asawa. Pinagluluto, pinapasaya, at inalagaan ni William si Jackie na kanyang asawa. Ngunit para bang hindi may iwasang maiisip si Jennifer at tila ba hinahanap-hanap ito ng kanyang puso at katawan. Kahit anong focus niya kay Jackie ay naiisip at naiisip niya ang dalagang si Jennifer. Ganon din ang nararamdaman ni Jennifer na tila ba nangungulila ito sa binatang si William. Hanggang sa isang gabi ay hindi na nakatiis pang dalawa. Pasekretong nagkita si Jennifer at William. Sa kotse pa lamang ay di na napigilan ng dalawa ang kanilang nararamdaman. Shit, ang tagal kong tiniis to. Fuck, libog na libog ako sa'yo dyan. Wika ni William at walang pakundangan na binuhat ang dalaga at biglang ipinasok ang alaga nito sa bukana ng dalaga. Oh shit, fuck. I miss your dick, Will. Halinghing ni Jennifer at napasabunot na lamang sa buhok si William. Tuloy-tuloy na ipinasok ni William ang kanyang batuta sa bukana ni Jennifer at binilisan ang pag-indayog sa bukana ng dalaga habang pinipisil nitong marahas na dibdib ni Jennifer. Damn, make me wet more. Shit, William. Bilisan mo pa, malapit na ako. Daing ng babaeng si Jennifer. Dahil sa halinghing nito ay mas lalong ginanahan si William at iba't ibang posisyon ang ginawa ng dalawa. Matapos na magtalik sa kotse ay dinala pa ni William si Jennifer sa isang hotel dahil tila ba hindi pa nahustuhan ang dalawa sa kanilang pagtatalik. Sa pinto pa lamang ng hotel room ay pinunit na ni William ang suot-suot ni Jennifer at maras na ipinasok ang kanyang alaga. Tila ba walang paki ang dalawa. Kung may makakita sa kanila, mapagbigyan lamang ang isa't isa. Lock the door. Aabutin tayo dito ng umaga. Don't worry about my wife. Ang alam niya nasa business trip ako. Kaya di yun magdududa. Wika ni William at tuloy-tuloy lamang ang paglabas-masok sa bukana ni Jennifer. Inilabas ng dalawa ang kanilang pananabik sa isa't isa at wala nang pakialam pa kung ano pang posisyon nila.
Matapos na magtalik sa pintuan ng hotel room ay naupo naman si William sa sofa at doon ay umupo sa kanyang ibabaw si Jennifer. I will make you more happy tonight. Lahat gagawin ko mapasaya ka lang ngayong gabi. Wala akong pakialam kung ano pang sabihin ni Kiefer. O isipin ng aking mga kapamilya, ang mahalaga, masaya ako. Habang kasiping ka. Wika ni Jennifer at patuloy na umindayog sa ibabaw ni William. Ang bagal mo. Wika ni William at ipinalit sa kanyang pwesto ang dalaga doon ay binilisan nito ang paggalaw hanggang sa labasan sila pareho. Ngunit di yun hinugot ni William at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Shit, sasabog na. Daing ni Jennifer at pangatlong beses nang ipinutok ni William sa loob ni Jennifer ang kanyang katas. Ngunit tila ba wala silang mga pake. May daos lamang ang init ng kanilang katawan. Kahit nakapwa habol hininga ang dalaway, nagpatuloy pa din ang mga ito. Tila ba sinusulit na ang sandali. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay kapwa pagod na nahiga sa kamang dalawa. Inabot pala tayo ng umaga. Nakangising wika ni William at tila ba sayang-saya ito sa kanilang ginawang pagtataksil ni Jennifer. Matapos ang araw na iyon ay muli yung nasundan muli. Hindi naman yun natunugan ng binatang si Kiefer dahil naging abala ito sa negosyo ng kanilang pamilya. Ang alam din ni Kiefer ay tinigil na ng dalawang kanilang komunikasyon. Kamusta na kaya si Jackie? Nanganak na kaya siya? Tanong ni Kiefer sa kanyang sarili. Nais man ng binatang kamustahin o text o puntahan si Jackie ay nainis lamang siya sa tuwing makikita ang kanyang best friend na si William. Hindi lubos maisip ni Kiefer na kayang pagtaksilan ni William ang gaya ni Jackie. Na tila ba isang perpektong asawa. Kung tutuusin ay ito ang asawang papangarapin ng isang lalaki. Maganda na si Jackie, mapagmahal, maalaga at higit sa lahat ay maunawain ito. Sobrang laki ng tiwala ng dalaga sa kanyang asawa kung kaya't isa din iyon sa mga dahilan. Kung kaya't hindi maharap ni Kiefer ang dalaga dahil nakukonsensya siya. Pakiwarin ni Kiefer ay maging siya ay pinagtaksilan si Jackie dahil sa ginawa niyang pagtatakip sa dalawa. Samantalang alam niyang karapatan ni Jackie na malaman ang katotohanan. Ngunit dahil naiipit si Kiefer sa sitwasyon, mas minabuti na lamang niya na umiwas sa dalaga at dumistansya sa mga ito upang di nabadahit pa sa kaguluhan ng mga ito. Sa kabilang banda si Jackie naman ay wala pa din kalam-alam sa ginagawang paloloko sa kanya ng mahal niyang asawang si William. Wife, alis muna ako ha. Huwag mo na akong hintayin. Dahil alam mo naman ang sitwasyon sa opisina. Paalam ni William kay Jackie. Sige. Napapadalas na atang pag-uwi mo ng gabi. Huwag mo naman abusin ang sarili mo. Saka kumain ka sa tamang oras ha. Sige na, baka ma-traffic ka pa. Ingat. Malambing na wika ni Jackie sa kanyang asawa. Kaawa-awang dalagang si Jackie. Dahil akala niyang asawang mahal na mahal siya ay gabi-gabi pa lang nakikipagtalik sa ibang babae. Masaklap pa doon ay tila ba unti-unting nawawala ang pagmamahal ni William kay Jackie. Makalipas ang 1 linggo nakaramdam si Jackie na tila ba pananakit ng kayang tiyan at doon ay pumutok ng panubigan ni Jackie. Sa puntong iyon alam ni Jackie na manganganak na siya ngunit walang asawa niyang si William dahil nasa business trip ito. Ngunit ang di alam ni Jackie ay nasa isang hotel lamang si William at kasama si Jennifer. Dahil hating gabi ng mga oras na iyon ay walang kasama si Jackie. Wala din itong matakbuhan na kanyang pamilya. Kaya tinawagan ng dalaga ang best friend ng kanyang asawa, walang iba kundi si Kiefer. Sa kabilang banda sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ni Kiefer ay bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. At labis na taka ni Kiefer nang makita kung sinong tumatawag. Bakit Jackie? Napatawag ka ata? May nangyari ba? 10 oras na ng gabi ah. Wika ni Kiefer at pikit pa ang mga mata nito. Nadistorbo ba kita? Ang sakit na kasi ng tiyan ko. Pakiramdam ko. Manganganak na ako. Pumutok na kasi ang panubigan ko. Makakapunta ka ba? Tura ni Jackie at nanlaki ang mga mata ni Kiefer na kanina'y pikit pa. Ano? Manganganak ka na? Nasaan si William? Bakit iniwan kanyang mag-isa? Gulantang at sunod-sunod na tanong ni Kiefer sa dalaga. Nasa business trip si William at yung katulong namin di naman stay-in. Kaya wala akong ibang naisip na tatawagan. Wika ni Jackie at mababakas sa boses nito na tila ba hirap na ito sa pagsasalita. Okay, pupunta na ako. Inhale. Exhale. Ganyan ang gawin mo, okay? Stay calm. Huwag kang magpanik. Darating na ako kaagad, okay? Kalma ka lang at sundin ang sinambit ko. Wika ni Kiefer at mabilis na ibinaba ang tawag nito at nagbihis at
Mabilis na nagmaneho patungo sa tahanan nila Jackie. Hindi na nagdalawang isip pa si Kiefer at mabilis nitong pinandar ang sasakyan makarating lamang sa bahay nila Jackie. Pagdating sa bahay ng dalagay, hingal ng hingal pa ito dahil sa pagtakbo. Pasensya ka na Kiefer, naabala pa kita. Wika ni Jackie at hindi mahalata sa mukha ng dalaga. At hindi na si Jackie maganda ugaga sa sakit na kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Wala yun. Nasaan ba si William? Bakit hinayaan niyang mag-isa ka lang dito sa bahay niyo samantalang alam niya na kabuanan mo na? Wika ni Kiefer at napayuko na lamang si Jackie sa tinura ni Kiefer. Nasa business trip si William. Kiefer, please tara na sa ospital. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko, pakiramdam ko. Anumang oras ay lalabas na si baby. Tura ni Jackie at pinagpapawisan na ito. Walang sabi-sabi ay binuhat ni Kiefer si Jackie palabas ng tahanan nito at isinakay sa kanyang kotse. Take your seatbelt. Huwag kang mag-alala. Di naman kita pababayaan. Kayanin mo para sa anak mo. Wika ni Kiefer sa dalagang si Jackie. Tanging pagtango lamang ang naisagot ni Jackie dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Maingat naman na nagmaneho si Kiefer at ilang sandali lamang ay narating na ng dalawang pinakamalapit na ospital. Kiefer, tawagan mo na lang si William. Huling wika ni Jackie kay Kiefer bago ito ipasok sa emergency room. Manganganak na sa mga oras na yun si Jackie. Ngunit wala sa kanyang tabi ang kanyang asawa at ang kasama niya ay si Kiefer. Mabuti na lamang dahil sumagot kaagad si Kiefer sa tawag ni Jackie. Dahilan para muling mapaisip ang binata kung ano naman ang ginagawa ng kanyang matalik na kaibigan. Ilang sandali ay lumabas ng doktor. Mister, it's a boy. Congrats. Meron po kayong malusog na anak na lalaki. Pagbabalita ng doktor kay Kiefer. Hindi po akong asawa ng pasyente. Kaibigan lang po ako. Ang kayang asawa ay nasa isang business trip pa. Wika ni Kiefer sa doktor at napakamot na lamang sa kanyang ulo ang doktor. Naku, pasensya ka na. Akala ko ikaw ang father pero pwede mo namang puntahan ang kaibigan mo. Nasa ward niya siya, maging ang kanyang baby. Paliwanag ng doktor at paghingi ng paumanhin. Tumango na lamang si Kiefer. Ngunit sa totoo lamang ay tila ba labis siyang natuwa nang banggitin sa kanya ng doktor ang gender ng sanggol. Pakiramdam ni Kiefer ay may kung anong saya siyang naramdaman sa kanyang puso at tila ba sabik na mayakap at makargang sanggol. Kaagad na nagtungo si Kiefer sa silid ni Jackie at naabutan niyang dalaga na mahimbing ang tulog habang katabi ang bagong sanggol nitong anak. Napangiti na lamang si Kiefer nang makita ang inosenteng si Jackie. O Kiefer, nandyan ka na pala. Natawagan mo na ba si William? Kaagad na tanong ni Jackie. Hindi sumasagot. Baka abala yun sa meetings. Nandito ako. Di ko kayo pababayaan. Saan pa? At magiging nino ako ng baby boy nyo. Nakangiting wika ni Kiefer at napangiti naman si Jackie. Salamat Pasensya na kung ikaw tuloy ang naabala ngayon. At nandito na dapat ay si William. Wika ni Jackie. Sa totoo lamang ay niya na talaga si Jackie kay Kiefer dahil pakiramdam niya ay siyang dahilan kung bakit hindi pa din nakakahanap ang binata ng kanyang magpapangasawa. Pakiramdam ni Jackie dahil sa pagiging magkaibigan ng kanyang asawa at ni Kiefer ay tila ba naging cargo pa siya ng binata na dapat ay hindi naman dapat. Wala yun. Dapat hindi mo na yun pinayagan pa si William na magtungo sa business trip. Lalo na't manganganak ka na. Tingnan mo tuloy ang nangyari ngayon. Lumabas ang baby niyo na wala siya. Kung kailan kailangan mo siya, saka siya wala. Wika ni Kiefer at natahimik naman si Jackie. Sa totoo lamang ay nagdududa na ito sa palaging pag-alis ng kanyang asawang si William. Ngunit ayaw lamang ni Jackie na pag-isipan ng masama ang kanyang asawa gayong napakalaki ng tiwala niya dito. Hindi ko naman siya kayang higpitan, Kiefer. Kilala mo ako. Hiwalay ang trabaho sa personal issues namin. Noon pa man, ganito na ako. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko at nangako siya sa akin na hindi siya gagawa ng kahit anong bagay para masira ang aming pamilya. Kilala ko ang asawa ko, di niya ako lulukohin. Wika ni Jackie. Paano kung niloloko ka niya nang hindi mo alam? Tanong ni Kiefer at hindi nito napigilan ng kanyang sarili na itanong ang bagay na iyon. Natahimik naman si Jackie. Tila ba napaisip ito sa tinura ni Kiefer. Hindi ko alam. Siguro kung ayaw niya talaga, wala na akong magagawa. Wika ni Jackie at pilit na ngumiti. Ayaw man aminin ni Jackie sa kanyang sarili ay
Tila ba nag-overthink siya sa naging tanong ni Kiefer. Napiisip tuloy si Jackie, paano kung tama si Kiefer? At malaki talaga ang tsansa na niloloko siya ng asawa, lalo na't hindi sila palagi magkasama ni William. Ngunit ang pinanghawakan ni Jackie ay ang tiwala niya sa kanyang asawa na hindi niya alam na tama talaga si Kiefer dahil noon pa lang ay niloloko na siya ng kanyang asawa. Sa mga dumaan ng mga araw, kahit na ayaw man ni Kiefer na dumalaw kay Jackie, dahil sa naramdamang konsensya ay hindi na din naman niya kayang pabayaan si Jackie dahil walang mag-aasikaso sa dalaga. "Oh Kiefer, akala ko ba may meetings ka?" Takang tanong ni Jackie kay Kiefer. Tapos na. Dumiretso na ako kaagad dito dahil alam ko na ngayon ang labas niyo sa ospital ni Baby JC. Wika ni Kiefer. Tinulugan na si Jackie na ayusin ang mga gamit nito. "Ay naku, salamat Kiefer. Dagdag abala patuloy kami sa iyo." Wika ni Jackie at nihiya sa binata. "Hindi kayo masusundo ni William? Wala pa ba siya?" Tanong ni Kiefer kay Jackie at kinukutuban ng binata. Dahil lang araw na din hindi umuwi ang kanyang pinsan na si Jennifer. Dahil nagbakasyon nito at malaki ang tsansa na magkasama na naman ang dalawa. Wala pa nga si William. Itong pinakamatagal niyang business trip. Usually, 2 to 3 days lang ay umuwi na siya. Ngayon 1 week na, wala pa din. Kung kailan ba naman lumabas ng anak namin? Wika ni Jackie at mababakas ang lungkot sa mga labi ng dalaga, lalo na sa mga binitawan nitong salita. "Huwag mo na isipin yun. Abala lang yun. Sige na, tara na sa kotse." Wika ni Kiefer at binuhat na nito ang mga gamit nila ni Jackie. 1 linggo din na natili sa ospital si Jackie at ang kanyang baby na pinangalanan niyang si JC. Ngayong araw pa lang makakauwi sila ni Jackie. Matapos na may hatid ay umalis din kaagad si Kiefer dahil nga nagkaroon ng emergency sa kanilang kumpanya at sakto naman ang dating ng asawa ni Jackie na si William. "Kakauwi niyo lang?" Malamig na tanong ni William kay Jackie. "Oo nagstay kami ni baby sa ospital dahil may komplikasyon siya sa dugo at inobserbahan pa si baby. Kumain ka na ba? Mukhang pagod na bakod ka sa biyahe. Wait lang, ilalagay ko lang si baby sa crib at ipagluluto kita." Masiglang wika ni Jackie sa kanyang asawa at matamis na ngumiti. Napansin ni Jackie na tila ba hindi malang tiningnan ni William ang kanilang anak. Ngunit inintindi lamang iyon ni Jackie dahil alam niya na pagod ang kanyang asawa at isinantabi na lamang ni Jackie ang kanyang mga iniisip at agam-agam sa kanyang isipan at naghanda na lamang na makakain ang kanyang asawa. Matapos ayusin ang mga gamit at matapos maghanda na makakain ng asawa ay sabay na kumain ng dalawa. Mabuti naman at malusog si baby. Kamusta naman daw ang komplikasyon ni baby sa dugo? Hindi naman malala, di ba? Wika ni William at sa puntong iyon ay naging seryoso ng asawa ni Jackie. Hindi naman daw malala, sabi ng doktor, pero kailangan pa din tuloy-tuloy ang check-up ni baby. Ikaw, kamusta naman yung business trip mo? Naging maayos naman ba? Sunod-sunod na tanong ni Jackie at sinagot ang tanong ng kanyang asawa. Maayos naman, nakakapagod lang. Alam mo na iba't ibang business owner ang kinaharap ko. Pasensya na kung wala ako sa tabi mo noong mga naka. Nga pala, sino kasama mo sa ospital? Tura ni William at napatanong ito. Napakunot noon naman si Jackie sa naging tanong sa kanya ni William. Si Kiefer, hindi ba yan nabanggit sa'yo? Takang tanong ni Jackie at natahimik naman si William. Oo nga pala, nalimot ko. Palusot ni William, pero ang totoo ay wala talagang sinabi sa kanyang kaibigan. Marahil iyon ay tiwala nito sa kanya. At tila nakahinga naman ng maluwag si William dahil wala pa din alam si Jackie at panigurado ay hindi pa din nagsasalita si Kiefer patungkol sa nalalaman nito. Mabuti nga dumating siya ng mga anak ko. Dahil this oras na iyon ng gabi, dapat siguro magpasalamat tayo sa kanya. Invite mo siya dito. Tura ni Jackie sa kanyang asawa. Natahimik naman si William sa kanagturan. Sige, kakausapin ko siya mamaya. Tipid na sagot nito at nagpatuloy na sa kanyang pagkain at ganoon din si Jackie. Habang kumakain ay iniisip na ni William kung paano harapin ang kaibigan na si Kiefer dahil matagal-tagal na din hindi sila nagkita at nagkakausap. Matapos ang araw na iyon ay nagpa siya si William na kitain ang kaibigan na si Kiefer. Anong meron at nagpagkita ka pa sa akin? Bungad na tanong ni Kiefer kay William. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pag-asikaso kay Jackie at sa baby namin. Salamat din dahil hindi mo ako nilaglag sa asawa ko. Wika ni William. Ginawa ko yun dahil ayoko masaktan si Jackie. At ayoko na masira ang pamilyang meron kayo.
Kaya sana William, magbago ka na. Nung nanganak si Jackie, nasa business trip ka ba talaga? Ditanya ni Kiefer at seryosong tinanong ang kaibigan. Oo, at may proof ako kung di ka naniniwala. Matagal na kami hindi nagkikita ng pinsan mo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Gusto ko nga pala ni Jackie na imbitahin sa bahay bilang pasasalamat sa pag-alaga sa kanya sa ospital na dapat ako ang may obligasyon. Ni William at napatango na lamang si Kiefer. Di ko sigurado kung makakarating ako. Sana lang nagsasabi ka ng totoo, William, sa mga sinambit mo. Magbago ka na, bago pa mahuli ang lahat, at pagsisiyan mga nagawa mo kung kailan huli na. Litanya ni Kiefer at pinayuhan ang kanyang kaibigan. Alam ko yon, Kiefer. Salamat sa concern. Wika ni William at nagpaalam naman si Kiefer sa kaibigan. Matapos ang pag-uusap na iyon ay nakahinga ng maluwag si William dahil ngayon alam niya nang hindi nakakatulong si Kiefer sa ginawa nila ni Jennifer sa loob ng 1 linggo. Matapos ang ilang araw nagsagawa ng party ang mag-asawa, ngunit hindi dumalo si Kiefer dahil abala ito sa kanilang kumpanya. Sayang naman at wala si Kiefer pero mahalaga nandito ka. Wika ni Jackie kay William. Abala kasi yung si Kiefer sa kanilang kumpanya. At alam mo naman yun, di mahilig sa mga ganitong gatherings. Baka maamayay, mambabae lang iyon dito. Pagbibiro ni William habang karga-karga ang kanilang anak. Maya-mayay, may lumapit na mag-asawa. Ang cute naman ng baby niyo, Gwapings. Siguro kamukha ito ni William nung kabataan mo pa. Wika ng babae at napangiti naman si William. Siyempre, anak ko po iyan. Kaya kanino pa ba yan magbumana? Wika ni William. Medyo di mo kawig, mas gwapo ang anak mo. Masawig pa nga siya dun sa best friend kong si Kiefer eh. Siguro pinaglihian mo si Kiefer, Jackie. Pagbibiro ng babae. Tila hindi naman yun nagustuhan ni William. Kung kaya nag-excuse na lamang ito bago pa makagawa ng gulo. Samantalang si Jackie naman ay naiwan doon at nag-entertain sa kanilang mga bisita. Matapos ang kasiyahan na iyon ay tila ba parang naging cold si William sa kanyang asawang si Jackie. Na para bang, ewan, minsan sweet, minsan parang wala lang. Matapos din ang araw na iyon ay napapadalas na umalis si William at madalas inuumaga ito ng uwi. Kaya doon na parang kinakabahan si Jackie. Malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa. Ngunit tila ba nagdududa na siya sa mga ipinapakita sa kanya ni William. Hanggang isang gabi, tulog na tulog si William at bigla na lamang umilaw ang cellphone nito at nakita naman iyon ni Jackie. Laking pagtataka niya kung bakit pangalan ng babaeng tumatawag. Nakaagad na sinagot niya. Laking gulat ni Jackie sa sinambit ng babae. Babe, let's have sex tonight. I miss you na. Malanding tura nito. Doon na parang nawasak ang mundo ni Jackie. Ngunit hindi siya kumibo at inisip na baka nagkamali lamang iyong babae at mas gusto ni Jackie na mahuli sa sakto ang asawa niya at makita mismo ng kanyang dalawang mga mata na nagtataksil ang kanyang asawa na si William. Pinalipos na lamang iyon ni Jackie hanggang sa isang araw. Namasyal si Jackie sa mall kasama ang baby niyang si JC. Sila lamang ng kanyang anak dahil yung asawa niyang si William ay pumasok sa office. Habang namamasyal ay tila ba nakita ni Jackie ang isang pamilyar na lalaki at laking gulat niya nang makita ang asawa niyang si William na may kasamang ibang babae at sinundan niya pa ito. Doon nakita ni Jackie how her husband kissed that woman. Para bang dinurog ang kanyang puso at pinaraso-raso dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Naluha na lamang si Jackie at titig na titig ito sa kanyang asawang napakasayang tignan. Sa kalagitnaan ng pag-iyak ni Jackie, bigla na lamang nagtakip ng mga mata si Jackie at naiyakap siya ng isang lalaki. Ito ay si Kiefer, ang best friend ng kanyang asawa. Don't look at them. Pagpalakas ka at huwag mo silang intindihin, lalo ng asawa mo. Tandaan mo, kapag mahina ka, talo ka. Bulong ni Kiefer sa tenga ni Jackie. Doon napayakap na lamang si Jackie sa sobrang sakit na kanyang naramdaman dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi sukat akalain ni Jackie na magagawa ng kanyang mahal na asawa ang ganong bagay. Pakiramdam niya ay napakatanga niya dahil sa pagtitiwalang kanyang ibinigay sa lalaki. Samantalang iniputan na pala siya nito sa ulo. Hinila na lang paalis ni Kiefer si Jackie sa lugar na iyon at dinala sa party kasama ng baby nitong si JC. Kiefer, alam mo ba ito? Tanong ni Jackie na patuloy sa pag-iyak. Doon napayuko si Kiefer ngunit hindi ito nagsalita patungkol sa kanyang nalalaman.
Wala akong alam, Jackie. Pareho lang tayo, nagulat. Huwag mong iyakan ng isang tulad ni William. Hindi deserve ng isang maloloko ang luha ng isang inosenteng tulad mo. Wika ni Kiefer kay Jackie at hanggang sa dulo ay pinagtakpan pa din ng binata ang kasalanan ng kanyang kaibigan kahit nakokonsensya na siya. Alam ko may alam ka, Kiefer, pero naiintindihan ko naman kung bakit ayaw mong magsalita. Huwag kang magalala, aayusin ko ito. Wika ni Jackie at pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang nasasaktan si Kiefer habang nakikitang umiiyak ang babaeng pinakamamahal at pinapangarap niya. Para bang kahit anong gawin niya, mapasalang ang babaeng si Jackie ay hindi niya magawa dahil nadudurog din ang kanyang puso habang nakikitang nasasaktan ng labis ang mahal niya. Matapos nun ay inihati na ni Kiefer si Jackie at ang baby nitong si JC. Doon ay nasalubong niya ang kaibigan na si William. Kiefer. Nakangiting wika ni William at yayakapin sana si Kiefer kunit sinunggaban nito ng binatang ng suntok. Ang kapal din ng mukha mo, no? Hindi mo ba alam, bastado ka na? Nakita kayo ni Jackie kanina sa mall at mabuti na lang nandun ako. At kitang-kita ko kung paano kayo naghalikan ni Jennifer. Sinabihan na kita, nangako ka pa. Pero ano yun? Napakagago mo naman, William. Galit na wika ni Kiefer sa kaibigan at sinuntok ito. Natigilan naman si William at tila ba nato dito sa sinambit ni Kiefer. Doon na lumabas si Jackie mugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Sige na, Kiefer. Kami nang mag-uusap. Wika ni Jackie kay Kiefer. Tumango na lamang si Kiefer at umalis na. Naiwan ang mag-asawa at tunay nag-usap ang dalawa. Let me explain. Huwag kang maniwala kay Kiefer. Wika ni William at napailing na lamang si Jackie. Huwag maniwala kay Kiefer? Kilala mo ako, William. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita. At para sa kaalaman mo, walang kinalaman dito si Kiefer. Hindi siya nagsalita laban sa'yo at sa babae mo. Pinagtakpan ka niya hanggang dulo. I saw you kissing that woman. And you look happy with her. Bago pa man dumating si Kiefer nakita at nahuli ko na kayo. Sa totoo lang, tinanong ko si Kiefer pero di siya nagsalita. He defended you. Pinagtakpan niyang lahat ng kasalanan mo. Even na nahuli kita sa akto, wala siyang sinabi. At galing na mismo sa bibig mo na may ginagawa kang ang kasalanan. Umiiyak na wika ni Jackie habang nanginginig sa galit. I am sorry. Wika ni William at lumuhod sa harapan ni Jackie. Kailan pa, William? Kailan mo pa ako niloloko? Kailan mo pa ako ginagawang tanga? Galit na tanong ni Jackie kay William. Napayo ko na lamang ang lalaki. Since you are pregnant, nakayo kong pag-amin ni William. Napahagulhol naman si Jackie. At doon, she decided to end those things. Let's end everything. Tapusin na natin to, William. Wika ni Jackie. Laking gulat ni Jackie nang walang imik si William. Sobrang nasaktan si Jackie lalo na dahil para bang walang pakialam sa kanya si William nang sambitin niya na maghiwalay na lamang sila. Pakiramdam ni Jackie, sobrang nagtiwala siya sa asawa at minahal niya ito ng sobra-sobra hanggang sa wala nang natira para sa kanyang sarili. Sobrang nasaktan si Jackie at di makapaniwala na doon magtatapos ang pagsasama nila ni William. Ang perpektong pamilya na kanyang pinapangarap sa isang iglapay, naglaho na lamang na mistulang bula. Ayaw na din naman ni Jackie na ipagpilitan pa ang kanyang sarili sa kanyang asawa, kung kaya't nagdesisyon na lamang na umalis sa poder ng asawa niyang si William. Dahil may ipon naman at kahit malayo sa pamilya ay nagiging matatag sa buhay si Jackie. At palagi din nandyan ang best friend ng kanyang asawa na si Kiefer para sa kanya. Ako na lang, Jackie, magluluto dyan. Asikasuin mo na lang si baby JC. Umiyak na oh. Wika ni Kiefer, nakakarating lamang. Madami itong bitbit ng mga grocery para sa dalaga at mga gamit ng bata tulad ng gatas, diaper at iba pang pangangailangan ng sanggol. Wala ka bang gagawin, Kiefer? Palagi ka nalang nagdadala ng pagkain dito sa bahay. Hindi ko na alam kung paano ko babayaran iyan sa'yo. Wika ni Jackie sa binata at saka pinalitan ng diaper ang kanyang anak. Ilang buwan na din na nakalipas mula nang umalis si Jackie sa tahanan ng kanyang asawang si William. Hindi na din kumuha pa o naghabol si Jackie para sa pera o sustento para sa bata dahil nais na ni Jackie na putulin ang komunikasyon kay William sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Wala naman akong gagawin.
Tapos na ako sa mga kailangan ko sa kumpanya. Isa pa, yung mga binibigay ko sa'yo, tulong ko iyon. Basta kapag bininyagan si JC, ninong ako Wika ni Kiefer at natawa naman si Jackie. Sa totoo lamang ay, ginagawa yun ni Kiefer dahil may pagtingin siya sa dalaga. Noon pa lang ay, may gusto na si Kiefer sa dalagang si Jackie. Pero nagparaya siya sa kaibigan na si William. Kahit alam ni Kiefer na iba ng gusto ni Jackie. At ito ay, ang kanyang kaibigan na ngayon ay, sinaktan lamang ang babaeng kanyang pinapangarap. Ngunit masaya na si Kiefer na makita si Jackie na masaya sa piling noon ni William. Pero nung nalaman niya na nag-cheat ang kanyang best friend kay Jackie, sinabihan niya si William. Pero dito nakinig sa kanya. At ito na nga ang nangyari, nasirang pamilya nito sa sarili niyang kagagawan. Years has passed, unti-unti nang nag-healed ang puso ni Jackie. Tuluyan na silang naghiwalay ng asawang si William at naanal na sila ng asawa niyang si William. Doon ay, unti-unting napapansin ni Jackie. Nalab niya na yung best friend ng dati niyang asawa na si Kiefer. Kasabay nun ay, nalaman ni Jackie na ikakasal na ulit ang asawa niya sa ibang babae. At ito ang babaeng ipinagpalit sa kanya. Doon lang din nalaman ni Jackie na pinsan pala ni Kiefer ang babaeng iyon. Ngunit wala naman doon pakialam si Jackie. Okay naman na si Jackie at masaya na siya sa buhay na mayroon siya. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, bigla na lamang nagkasakit ang baby niyang si JC at need ng blood transfusion. Kagad na nag-undergo si Jackie ngunit hindi sila match ng anak niya. So she has no choice. Kinailangan ni Jackie na lunukin ang kanyang pride para sa kanyang anak. At doon, nagpunta si Jackie sa asawa niya dati na si William. Anong ginagawa mo dito, Jackie? Gulantang na tanong ni William kay Jackie. Wala akong balak manggulo, William. Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Si JC nasa ospital. Kailangan niya ng blood donor. Hindi kami match. At sabi ng doktor, baby match ang anak natin sa'yo. Please, William. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagmamakaawa ni Jackie. Hindi kami magmamatch ni JC. Wika ni William at napabuntong hininga pa. Laking gulat naman ni Jackie sa sinambit ng dati niyang asawa. Anak mo siya, kaya magmamatch kayo. Wika ni Jackie at doon na sinambit ni William ang katotohanan. I am sorry. Wala akong magagawa para kay JC. Hindi ko siya anak. Hindi ako ang ama ng batang yun. Wika ni William. Akala ni Jackie ay palusot lang iyon ng dating asawa na si William. But then, nung nagpunta sila sa ospital, hindi nga match ang bata. Paano nangyari ito? Takang tanong ni Jackie. Bakit hindi mo tanungin si Kiefer? Look, I am sorry for what I have done to you. Jackie, nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. And it's time for you to know the truth. Alam ko na wala kang kasalanan. Alam kong di mo sadya ang nangyari. Kaya sana, mapatawad natin ang isa't isa. Si Kiefer na lang tanungin mo. Ayoko na pangunahan siya. Wika ni William at sa huling pagkakataon ay niyakap nito si Jackie sa katuluyang umalis. Gulong-gulo ng isipan ni Jackie at doon ay dumating si Kiefer at walang sabi-sabi ay nag-donate agad dito sa bata at laking gulat ni Jackie. Bakit match yung anak niya kay Kiefer? Doon na ipiniliwanag ni Kiefer lahat kay Jackie. Ako ang lalaki na kasiping mo nung gabing iyon at hindi si William. Alam ko na magulo pero akala ko noon panaginip lang yon hanggang sa nung araw na nanganak ka. Nalaman ni William na hindi niya anak si baby JC. Kinumpronta niya ako. At doon, we take a DNA test at positive. Ako nga ang ama ng anak mo. Paliwanag ni Kiefer kay JC. Nung gabing iyon ay tatlo silang nalasing nila Kiefer kaya wala silang maalala. But then, na-found out ng dating asawa ni Jackie na si William. Hindi niya anak yung bata kaya yun din ang dahilan kung bakit siya pumayag na makipaghiwalay kay Jackie. Dahil malaki ang kasalanan niya sa dalaga at kita ni William na mas magiging mabuting ama si Kiefer kaysa sa kanya. Doon naliwanagan si Jackie. Sa huli, nagkaayos sila ni Kiefer. Unti-unting bumawi si Kiefer sa kanyang mag-ina. Kiefer, na imbitahan tayo para sa isang interview. Tayo nila William. Wika ni Jennifer sa kanyang pinsan. We, bakit daw? Takang tanong ni Jackie. Naging maayos ng mga ito at minabuti na lamang nakalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa kasalukuyan. Ewan, sige na, mag-ready na kayo. Wika ni Jennifer at aganda naman ang mga ito. Bagamat nahihiya pa ay humarap sa kamera ang mga ito. Ang gaganda,
At ang gagwapo naman ng ating mga paksa. Nag-viral kasi ang kwento niyo sa social media. At madami ang nagtaas kilay at nanghusga sa inyo. Kesyo pangit daw tingnan, inagaw. At inahas ng asawa mo, si Miss Jackie. Pero mas pinili mo makipagkaibigan kay Miss Jennifer. At sinalo naman daw ni Mr. Kiefer ang tira ng kaibigan niyang matalik na si William. Anong masasabi niyo doon? Tanong ng nag-i-interview at natawa na lamang ang mga ito. Unang nagsalita sa mga ito si Kiefer. Have you ever thought of nothing? You know, when you're just simply thinking about nothing. You are not worried nor stressed, but you are thinking. But what you are thinking was neither happy or funny. Then, when you come to your senses and you know that you are thinking about nothing, you begin to think what you are not thinking about. Should you be worried? Should you be sad? Should you be in a place where happiness is present? But sometimes, thinking about nothing is better than thinking about everything. Sometimes, too much thinking will make you think, what the hell are you overthinking about? Sometimes you just need to inner peace and quiet. Sometimes you just need to think not about your thoughts, how your social life is going, how your heart is, but simply think of something that is nothing. It may be nonsense, but sometimes nonsense is what we need to make sense. Ang isyung mayroon kami ay isang bagay na wala lang, pero big deal na sa iba. Try to understand what I've said. You will what I want to point. Wika ni Kiefer at tila ba napakalalim ng sinambit nito. Ngunit kung naunawaan, isa lamang ang nais sambitin at iparating ni Kiefer. Ang bagay na tila ba walang kabuluhan, ang siyang binibigyan pansin ng karamihan. Kasunod ni Kiefer nagsalita ay si Jackie. Maybe today is not your day, but tomorrow, make it yours. Now you may be sad, tomorrow may be glad, but what do we need to end up the day is acceptance. My friend, that is the key. The key that will unlock possibilities. The possibilities that paints your future from within. Always make your day worth having. It may be sad, happy but accept it for that. For tomorrow, fate may hear you, hear your heart that has accepted everything and now, glow para sa mga nasaktan at nasasaktan. Gusto ko lang malaman nyo na hindi masamang masaktan. Natural sa taong makaramdam ng sakit. Dahil pinapatunayan nitong tao ka. Gusto ko lang malaman nyo na hindi porke normal sa taong masaktan ay hayaan mo nalang sarili mong masaktan. Hindi ka ginawa sa mundo para lang mabuhay sa isang pantasya. Ikaw na mismong nawala ng panahong isipin na hindi dapat komplikado ang pagmamahal. Nais ko rin malaman nyo na hindi porke nasaktan ka, susuko ka na. Lahat ng bagay na may dumanas ng sakit ay mas nagiging malakas. Ngunit, nais ko lang din malaman nyo na hindi porke ayos lang at normal lang masaktan magpapakatanga ka na. Ibang pag-ibig. Oo, di ko pa naramdaman ang lahat ng klase ng pag-ibig. Pero totoong ibang pag-ibig. Matututo ka rin gumawa ng limitasyon sa kung gaano ka dapat masaktan. Hanggang dun lang. Huwag mong lubos-lubusin ang sarili mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Tandaan mo rin na kung yung taong pinagtitiisan mo ng sakit ay mahal ka. Umpisa pa lang, di ka niya hayaang masaktan. Kasi kung mahal ka niyang tunay, di niya kakayanin na makita kang mawala ng pag-asa. At masaya ako sa piling ni Kiefer. At naging masaya din ako kay William, pero ano pa nga bang ating aasahan? Hindi porke iyang taong nasa tabi mo na nandyan ngayon ay ang makakasama mo sa habang buhay. God is unexpected, kung kaya't huwag mong husgahan ng pag-ibig na meron ng iba. Makahulugan na wika ni Jackie. Kahit tila ba napakahaba ng tinura ng dalagang si Jackie ay makahulugan naman ito at kapupulutan ng aral. Para naman sa mga taong ilang beses nang niloko, pero nagmamahal pa rin. Paano mo yan nagagawa sa sarili mo? Lol, joke. Sabi nila, walang gamot sa katangahan. Actually, meron. Sarili mo lang nakakapigil sa'yo. Kung mahal ka ng tao, di ka lolokohin. At kung mahal mo ang sarili mo, di ka papaloko. Do not settle for less. Ang daming isda sa dagat. Mahal mo siya? Sarili mo, mahal mo ba? Huwag kang gumawa ng bagay na sa huli, masasaktan ka. Once is enough. Two is too much. Don't act so tough on things. Pwede mo mabago ang mundo. Iwan mo muna yan. Hindi masamang pakiramdam. Hindi masamang feelings. Ang masama ay ang pag-abuso sa mga tao. Kasi lahat ng bagay may limitasyon.
lahat ng bagay. Di dapat inaabuso kasi may hangganan yon. Para sa mga nanloko, ngunit minahal pa rin. Kagaya ko, kung ulitin nyo yan, may isa lang akong tanong. Saan ka nakakakuha ng lakas ng loob? Don't worry, nasagot ko na yan. Sana naman, kung may bala kayong manloko ulit, iwanan nyo na yung taong willing kayong mahalin pa rin, kahit maluloko kayo. Kahit man lang sa ganong aspeto, magkaroon kayo ng awa. Kung alam nyo pala sa sarili nyo na hindi nyo kayang panindigan ang mga sinabi o binitawan yung salita sa kanila, sana tapusin nyo na. Oo, masakit sa kanila yon, pero mas masakit yung panlulokong ginagawa kaysa sa paghiwalay ng may natira pa. Magkaroon kayo ng awa sa taong handa pa rin kayong tanggapin. Kahit na lahat ng sama ay nagawa nyo na. Kung sa inyo kaya gawin lahat, kaya nyo pa bang tumanggap ng mga katulad nyo? Hanggat nandyan pa at kaya pang tanggapin ang taong mahal na mahal ka, huwag mo siyang abusuhin. Dahil maniwala ka, pag ang pusong tangay natuto, hinding-hindi mo na yan makukumbinsi o mapapaikot pa. Sa mga taong nasaktan, nasasaktan, pero nagmahal pa rin. Sa mga taong kahit nanloko na ay minahal pa rin. At sa mga taong kahit ilang beses nang niloko ay nagmamahal pa rin. Alam ko na madaming nagtaas ng kilay sa mga sinabi ko dahil sa pula ko doon. Pero remember, habang buhay ka pa, maaari ka pang magbago. Tandaan mo na kahit gaano ka kasamang tao, may pag-aasa ka pang magbago at matuto mula sa kamalian. Wika ni William at aminado ito sa kanyang nagawang kamalian sa dating asawa. Ako ang masasabi ko lang, matuto tayo mula sa ating kamalian. Masaya na ako ngayon sa kung anong meron ako. At alam ko na nagkamali ako at natuto ako doon. Ayos na kami ni Jackie, kaya sana ganun din kayo. Matutong magpakumbaba, lalo na kung ikaw ang may kamalian. It's not about what is past, it's about how you learned from your past. Wika ni Jennifer at ngumiti. Napakalalim ng mga mensaheng kanilang binitawan, pero napakamakahulugan. Isa lang ang nag-gets ko sa inyong apat, ang pagpapatawad ang siyang dapat pairalin at paghingi ng tawad. Matuto at sana maging aral sa lahat ng kwento nila. Wika ng interviewer at napangiti na lamang ang mga ito. Matapos ang interview na iyon ay naging maayos ng lahat. Nilinaw nila ang lahat ay maayos na sa pagitan nilang apat at masaya na sila sa bagay na mayroon sila. Sa buhay ng tao, lalo na sa isang mag-asawa, hindi maiwasan ng tukso. Ngunit anuman ang pagkakamali ng isa ay huwag nang suklian pa ng isa pang kamalian. Matuto tayo mula sa ating nakaraan at hindi porket nagkamali ka sa unay, tapos na ang lahat. No. Hanggat nabubuhay ka dito sa mundong ibabaw, may oras ka pa para itama lahat ng iyong pagkakamali. Oo, nariyan pa rin ang sakit mula sa nakaraan. Maghilo man ay mananatili ang sugat, ngunit may oras para bumawi sa bawat pagkakamaling iyong nagawa. Ano man ang gagawin mong desisyon sa buhay, tandaan, basta't kasama mo ang Diyos at maniwala ka sa kanyang biyaya, lahat ng imposible ay magiging posible basta't maniwala ka lamang. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Ano inyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dugo. Ang